Kung gayon, magtatanong ako. Paano pumasok sa isip mo na ipadala ang sarili mong ama sa isang parallel universe? Sabi ng system ko. Sinabi nito na kailangan daw ng isang tao na halos kapareho ng genes ko para magsilbing para sa pagpapadala ng mga kagamitan sa parallel world. Syempre, hindi ako naniwala, di ba? Naisip ko lang na subukan. Sino ba namang mag-aakala na papasok ka bigla at iwinasiwas pa ang tsinelas mo na para bang bubugbugin mo ako? Gago kang bata ka. Hoy, kung gago ako, ano ka pa? Ang natitirang enerhiya sa system ko ay sapat pa para sa isa pang paglipat. Gusto mo bang ibalik na kita? Anong ibabalik? Rinig na rinig ko na ang mga putok ng kanyan sa labas. Kung babalik ako ngayon, hindi ba't para na rin akong tumakas sa labanan? Hanapin mo agad si Tio Wu mo. Sabihin mo sa kanya na humingi siya ng pahintulot mula sa nakatataas para ipadala ang buong brigada natin dito. Bibigyan kita ng 3 araw. Huwag po kayong mag-alala. Papunta na po ako. Magtira po kayo ng baterya sa cellphone nyo. Gagamitin natin yan para makipag-ugnayan sa oras ng paglipat. Ibababa ko na po, ha? Itong batang ito, sa loob ng napakaraming taon, ito ang ginawa niya na pinaka nagustuhan ko. Ginang, sinabi ko na pong hindi ako masamang tao. Bakit po kayo biglang nanunugod? Hoy, para sabihin ko sa'yo, ang asawa ko ay isang company commander. Nang 29 na army, naroon lang sila sa labas ng syudad. Ate, tingnan niyo po, uniforme rin ng sundalo itong suot ko. Ginang, hindi po talaga ako masamang tao, huwag po kayong matakot. Ano po ang pangalan ng inyong anak? Ang apelyido ng anak ko ay Chen. Ang buong pangalan niya ay Guanbao. Anong ginagawa mo? Hindi ko po alam kung paano ito sasabihin. Galing po ako sa ibang mundo. Si Chen Guanbao po ang lolo ko. Ano? Ganoon nga po ang nangyari, Tiyo. Pakiusap po, i-report nyo na agad ito sa inyong nakatataas. Kailangan ng tatay ko ng tulong. Sabi niya kapag wala raw dumating, siya na mismo ang hahawak ng armas at lalabas ng syudad para labanan ang kalaban hanggang kamatayan. Ibig mong sabihin, bigla ka na lang nagkaroon ng isang A-system. Tapos, hindi mo sinasadyang na ipadala ang tatay mo. Sa taong 1937. Oo, mayroon pang ang system panel dito sa harap ko. Sabi rito, direktang naka-project sa retina ko. Ay, oo nga pala, kaya ko ring tawagan ang tatay ko. Pero mas mabuti po kung dadalhin niyo ako sa pinuno, at tatawag ako sa harap niya. Kasi yung lumang cellphone ng tatay ko, hindi na magtatagal yun. Sinabihan ko na siyang tipirin ang battery, para may pang-contact kami kapag magpapadala na ng mga gamit. Magandang araw. Ang numerong inyong tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot. Report. Pasok. Umayos ka. Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Halika, pasok na. Magandang araw po, Chief. HMM, galing ka nga sa pamilya ng 4 na henerasyon ng sundalo. Kaya mo bang tawagan ang tatay mo ngayon? Xiao Wu, tumawag ka rin. Opo. Hello, Chen Bin. Nakapunta ka na ba kay Uncle Wu mo? Ah, nandito na po. Old Chen, totoo bang nakabalik ka sa taong 1937? Old Wu, nakita ko ang lola ko sa tuhod. Naka-speakerphone ako, kasama ko si Deputy Chief Shu. Chief, totoo po ang lahat ng ito. Itataya ko po ang buhay ko. Chen Zhenjun, pareho kayong sinasabi ni Wu Keming na nasa Wanping kayo ngayon, taong 1937. Anong patunay ninyo? Patunay. Ang lola ko sa tuhod. Chief, sandali lang po. Narinig niyo po ba iyon? May labanan sa labas ng syudad. Nandito ang lola ko sa tuhod at ang lolo ko. Anong gusto mong sabihin ko? Anong petsa na ba ngayon? Anong taon na? Unang araw ng Hunyo, ika-26 na taon ng Republika. Sige, Shen Junjun. Agad akong mag-uulat sa nakatataas. Mag-ayos ka ng reinforcements. Opo, Commander. Kailangan nyo na pong magmadali. Babagsak na ito sa katapusan ng buwan. Dito lang kayo sa opisina ko at maghintay. Huwag kayong aalis kahit saan. Xiao Wu, mag-assign ka agad ng tao. 24 na oras mong protektahan ang batang ito. Huwag mong hahayaang magasgasan yan. Opo, Tito. Pwede bang maupo muna? Hindi pa kasi ako nag-aalmusal. Bumababa na blood sugar ko. May malasakit pa rin sa atin si Tito. Babala. Hindi sapat ang enerhiya ng system. Kinakailangang mag-charge kaagad. Kung hindi, titigil ito sa paggana. Paano ba yan i-charge?
Gaano katagal bago mapuno? Ang enerhiya ay ipinapadala ng developer mula sa napakalayong lugar. Masyadong malayo kaya malaki ang nauubos. Para mapuno ito, aabutin ng mga 30 araw. 30 araw, bago ka pa matapos mag-charge. 8 taon nang tapos ang labanan sa Wanping. Salamat, Tito. Ang pamilya Chen, nakatagpo talaga ng napakalaking biyaya. Spicy noodles. Magandang araw, Commander. Ito si Director Zing mula sa General Office ng Supreme Committee. Magandang araw. Katatapos lang ng video conference. Inaprubahan na ng nakatataas ang pagsisimula ng plano. Ang General Office at ang Joint Staff ang bubuo ng isang Special Task Force. Sila ang may buong kapangyarihang humawak sa usaping ito. Anak, yang teleportation system mo, gaano karaming bagay ang kaya niyang dalhin sa isang biyahe? Ang pinakamalawak na sakop nito sa isang beses ay 4 na kilometro kwadrado. Ang mga tao at supply sa lugar na ito ay kayang i-teleport ng direkta. Kung hindi naman ganoon karami, kayang magpadala ng 2 beses sa maikling panahon. Pagkatapos maubos ang enerhiya, aabutin ng 1 buwan bago mapunong muli. 1 beses na lang itong magagamit sa ngayon. Kayang sakupin ng halos 1.3 square kilometers. Ang maximum ay 4 na square kilometers. Ibig sabihin, kayang-kayang ilipat ang isang buong fleet doon. I-connecta mo ako agad sa main duty office. Ipagbigay alam sa lahat ng opisyal na may ranggong senior colonel pataas. Magtipon ka agad sa conference room. Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman na Chen Guanbao ang pangalan ng anak ko? Lolo, kain po kayo ng candy. Ang ganda naman ng candy. Ineng. Hindi. Siya ang lola ko sa tuhod. Nagsasabi ako ng totoo. Si Chen Guanbao, ang tunay kong lolo. Ako po ang apo ninyo sa tuhod. Naparito ako para baguhin ang tadhana. Target, 89 na taon sa nakaraan. Palakasin ang kakayahang pandigma ng advance team. Kailangang dumating sa loob ng 48 oras. Gusto kong ipaalam sa mga mananakop kung ano ang ibig sabihin ng Dimensional Strike. Staff Officer Shu, itong nakamapa sa holographic sun table, ay malinaw na terrain sa paligid ng kabisera. Bakit ito puno ng mga tanda ng kalaban? Bakit ganito kahigpit ang kanilang deployment at walang mapagsingitan? 89 na taon na ang nakalipas. Talaga bang mayroon silang ganitong deployment ng tropa at kakayahang tactical? Pinatawag ko kayong lahat ngayon para magsagawa ng isang battle simulation. Ipagpalagay natin na ang isa sa ating mga modernong combat unit ay bumalik sa rehiyon ng North China. 89 na taon na ang nakalipas. Paano natin magagawa para sa brigade na ito na kahit walang satellite ay mailabas nito ang pinakamalakas na puwersang panlaban? Ha, bakit kayong lahat ay nakatingin sa akin ng ganyan? Isipin nyo na lang na isa itong tactical simulation game. Sabihin nyo lang kung anong naiisip nyo. Sama-sama nating tingnan kung ano ang kulang para mapunan. Para mas maging perpekto ang plano natin. Kahit na walang satellite ang hepe. At ibalik ang ating synthetic brigade sa panahon 89 na taon na ang nakalipas. Ang lakas pandigma natin ay hindi pa rin mababawasan. Sang-ayon ako, pero dapat na download na natin ang terrain data bago pa man. Kung hindi, para tayong mga bulag lahat. Ano naman kung walang satellite? Mayroon naman tayong image matching. Kahit nakapiki tayong bomb anat, 70% pa rin ng lakas natin ang magagamit. Huwag masyadong maging kampante. Ang mga 55-ton heavy tank natin hindi kayang tawirin ang mga tulay noong panahong iyon. Kaya limitado lang ang pagkilos natin. Kung talagang babalik tayo, kailangan nating dagdagan ng todo ang bilang ng mga pontoon bridge vehicle. Gagawa tayo ng tulay sa bawat katubigang madaanan. May mas matindi akong mungkahi. Magdagdag tayo ng isang buong Coastal Defense Missile Battalion na may mga anti-ship missile. Ilan man ang barko ng kalaban na dumating, lahat palulubugin. Isama na rin natin ang isang engineering brigade para gumawa ng mga airport. Tapos, dagdagan na rin natin ng isang Air Force Regiment. E di dudurugin natin sila ng husto niyan. Bakit nga ba tayo babalik sa nakaraan? Isa pa. Mahilig gumamit ng lason na gas ang mga Hapon. Kailangan din nating humingi ng isang battalion mula sa Chemical Defense Unit. Saka magdagdag pa ng isang Special Operations Squadron para palakasin ang intelligence sa larangan ng digmaan. Utos sa Central District, bigyan ng buong suporta ang first column ng Heavy Armor at Special Forces. Magtipon sa loob ng 48 oras. Utos sa War Reserves, maglaan ng sapat na supply ng bala para sa 2 buwan. Lahat ng file ng advance team, ituring na top secret ngayon din. Sir. Anak, kung mapadala ka rin doon, makakabalik ka pa ba? Oo naman, wala naman si Papa.
Kahit kailan, kaya kung hanapin si mama o si lolo, bumalik agad kapag tinawag. Kung makakarating tayo doon, hindi lang para makabawi sa kahihiyan, ang mga nawawalang pambansang yaman, at ibalik ang lahat ng kinakapos na supply. Sa'yo ko inaatas ang trabahong paghahanap. Tinitiyak kong matatapos ang misyon. Sir, walang problema sa misyon. Pero malapit na ang pasukan ko. Matutulungan niyo po ba akong mag-file ng leave? Tutil kang bata ka. Sasabak ka na sa gyera, takot ka pang bumagsak sa klase. Bahala na ang mga nakatataas sa'yo. Pagkalipas ng 2 araw, ang First Vanguard Column ay naka-high alert na. Hindi ito isang drill. Ito ang kalooban ng bansa. Ito ang pagsugod bago ang bukang liwayway. Anong meron ngayon? Naka-high alert na naman. Pinapirma pa ng non-disclosure agreement. Bakit pinapasulat pa tayo ng huling habilin? Kung talagang may gyera, ano pang silbi niyan? Kung ano-ano ang iniisip mo. Pinakamalala na niyan, isang malaking drill lang to. Pero ang laki nga ng scale nito ngayon. Pati reinforced battalion, dinala rito. Hindi ganun ka-simple. May nagkalat ng balita, sabi may pansamantala raw tayong call sign. Ang tawag daw ay, Anti-Japanese Vanguard First Column. Kalokohan. Kung tutuhan ang laban, tayo ba ang isasabak agad? Strategic reserves tayo. Ngayon, 8 laban sa isa ang puwersa natin. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako lalaban ng ganito kalamang. Walang suporta. Puro tayo main attack. Simulan na natin. Tayo naman ang bida. Buong pangkat, tensyon. Mga miyembro, sa pwesto. Grabe, 3-star. May 2 3-star galing sa panig ng political commissar. Lahat model. Tindig. Mga kawal, hindi ito isang pagsasanay. Mayroon tayong gagawing isang espesyal na misyon. Babalik tayo sa nakalipas na 89 na taon para labanan ang mga Hapon. Hindi ito isang panaginip. Si Brigade Commander Chen Zhenjun ay kasalukuyang nasa Wanping at naghihintay sa atin. Ang isang sundalong Chino ay hindi kailanman tumatalikod sa laban. Tayo ang Heavy Combined Arms Brigade. Noon, ginamit ng ating mga ninuno ang sarili nilang dugo at laman para harangin ang mga mananakop. Ngayon, pagkakataon na natin. Gamit ang karangalan na ipinaglaban nila ng kanilang mga buhay. Dadalhin natin ang kaligtasan na nahuli ng 89 na taon. Ipagtanggol ang ating inang bayan. Protektahan ang ating mga kababayan. Pagdating sa pakikipaglaban sa mga Hapon, ang mga sundalong Chino ay hindi na kailangan pang himukin. At panghuli takot ba kayo? Sir, nag-uulat. Ang First Vanguard Column ay handa na at naghihintay ng inyong utos. Opo, sir. Mga kasama, ang ating bayan sa ibang panahon ay sinasalakay. Ang ating mga kababayan ay nahaharap sa panganib mula sa mga Hapon. Limitado ang ating oras, kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bawat segundong mas maaga kayong makarating doon para lumaban, ay mas maraming kababayan natin ang mailigtas. Bago kayo umalis, 3 bagay lang ang itatagubilin ko. Una, tandaan ninyo ang pulang bandila na iwinawagayway sa itaas natin. Ikalawa, tandaan ninyo ang ating disiplinang sintigas ng bakal. At ikatlo, tandaan ninyo. Lahat tayo ay mga sundalo ng mamamayan. Tayo ang mga tagapagtanggol ng ating bayan. Kasamang Chen Bin. Tayo ay magsimula na. Opo, sir. System, buksan ang transport portal. Target, ako at ang buong unit na nasa harapan ko. Kasama ang lahat ng tauhan, sasakyan, at kagamitan. Kabuo ang enerhiyang magagamit. Simulan ng pag-teleport. Inay, giniginaw po ako at gutom na gutom. Apo, magtiis ka lang, malapit na tayong magkaroon ng pagkain. 1 minuto na lang. Apo, sa tingin mo ba, makakabalik pa ng buhay ang lolo mo sa tuhod? Lola, huwag po kayong mag-alala. Mapapahamak lang po si lolo pagkalipas ng kalahating buwan. Apo, tandaan mo ito. Kung sakaling mawala ang tatay mo, iyon ay dahil sa mga Hapon. Opo, kapag may pagkakataon, kailangan mong ipaghiganti ang iyong ama. Diyos ko po, ano yon? Lola, dapa, protektahan ng bata, ipikit ang inyong mga mata. Huwag na huwag kayong titingin. Ang langit guguho na. Anong bagay to? May mali. Masyadong kakaiba ang liwanag na ito. Pa, nandito na ang anak mo para iligtas ang sitwasyon. Ikaw na bata ka, nandito ang tatay. Ano yang suot mo? Hindi ka ba nasugatan? Huwag ka ng maraming Saturday. Dalhin mo ako kay Commissar Zhao. Commissar, walang signal ang Beidou.
Puro static lang ang nasa radar screen. Anong klaseng lugar ba to? Magpakatatag kayo. Iparating ang utos sa buong hukbo, pumasok sa paghahanda para sa laban. Report para sa command post. May namataang malawakang pagsabog ng kanyan sa kanluran. Uulitin ko, hindi ito isang pagsasanay. Nasaan ba talaga tayo? Unang batalyon, bantayan ng kaliwang hanay. Kalawang batalyon, magtayo ng pansamantalang depensa. Chen Bin, dahan-dahan, hintayin mo ako. Sutil kang bata ka, bakit ka rin sumunod? Makakabalik pa ba tayo? Oo, pagkalipas ng kalahating buwan. Pa, ang mga gamit ninyo. Chen, first column, kumpleto na ang lahat. Hindi naman kami nahuli, di ba? Sakto lang ang dating ninyo. Matagal na kayong hinihintay ni Old Zhao. Salamat sa'yo. Bata pa lang ako, pangarap ko nang makabalik sa magulong panahon para labanan ang mga Hapon. Hindi ko akalain na ngayon ay matutupad na ito. Kumpleto ang ating mga tauhan. At may mga karagdagan pa. Ito ang appointment at ang listahan ng mga unit. Ang tawag sa atin ay Anti-Japanese Vanguard. Ikaw ang commander. Nakapwesto na ang unang pangkat. Magaling. Sa pagkakataong ito, dapat nating ipatikim sa mga Hapon kung ano ang tunay na ibig sabihin ng isang napakalakas na pag-atake. Buong hukbo, makinig sa utos. Ang Anti-Japanese Vanguard ay agad nang maghahanda para sa laban. Reconnaissance Battalion, sumulong sa layong 10 kilometro. Magtayo ng paikat na depensa. Kabisaduhin ninyong mabuti ang buong lugar. 1st at 2nd Battalion, sumulong at pumalat sa hilagat silangan. 3rd at 4th Battalion, lahat sumakay na sa mga sasakyan. Maging handa sa anumang oras. Mechanized Infantry Regiment, 1st Battalion. Depensahan ninyo hanggang kamatayan ang timog na bahagi at kanlurang Pampang. Huwag hayaang makalampas kahit isang ibon. Artillery Battalion, Missile Battalion, ihanda ang mga armas. Ilak ang lahat ng coordinates sa buong lugar sa loob ng 3 minuto. Maging handa para sa fire support. Logistics Battalion, magtayo ng kampo dito mismo. Gasolina, gamot, at mga bala. Dapat mailagay lahat sa pwesto sa loob ng 15 minuto. Communications Battalion, iset up ang network sa buong lugar. Ang utos mula sa headquarters. Dapat may parating sa bawat sundalo. Pakita natin sa mga kaaway kung ano ang tunay na galaw ng hukbong Chino. Sugod, sugod.